Hallelujah. We remember your goodness. We remember your faithfulness, O God. Grabe yung kadakilaan ng Panginoon. Hindi mapapantayan, hindi matutumbasan. Sige, alalahanin mo kung paano siya nag-provide para sa iyo at para sa pamilya mo. Alalahanin mo yung mga pagkakataon na umiiyak ka at kinomfort ka ng kanyang presensya. Alalahanin mo yung time na hinang-hina ka at binigyan kanya ng kalakasan. Alalahanin mo yung pagliligtas at pagbabago ng Diyos sa buhay mo. At higit sa lahat, alalahanin mo ang kadakilaang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng ating mga kasalanan ay tayong lahat na makasalanan ay mapawalang sala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ganun kakahalaga sa Kanya. Hindi niya tiningnan ang kahinaan ng kasalanan mo, pero ang tinitingnan niya ay ang Panginoong Hesus na tinanggap mo sa buhay mo bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas. At dahil dun sa iyong pananampalataya, ikaw ay merong kaligtasan. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ngayong umagang ito, kung nais mong makita ang kaluwalhatian ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad. Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami, Panginoon. Kung meron mang mga tao na hindi pa tayo napapatawad, let go! Surrender and forgive! Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Mag-release tayo ng kapatawaran sa iba. Kung paano ka pinatawad ng Diyos, magpatawad ka rin ng iyong kapwa. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for all these people, O God. Thank you, God, dahil meron kang magandang plano sa aming buhay. Thank you, Lord, dahil araw-araw pinapakita mo sa amin, may layunin ka, Panginoon. Though sometimes, Panginoon, napakaliit ng pananampalataya namin. Though sometimes we are faithless, but you remain faithful, O God. You remain faithful. You remain faithful. Lumapit po tayo sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw na may lalang ng langit at lupa. Ikaw na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw na mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan. Wala na pong ibang Diyos na kagaya mo. Walang ibang nagmahal sa amin ng katulad mo. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na maranasan ka namin. That we have this opportunity to encounter the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God. We can sense that your Spirit is here with us. You are not bound by time, space, or distance. You are present everywhere. At kahit kami po, Panginoon, ay magkakalayo ngayon, kahit kami po, Panginoon, ay nanonood lamang sa kanya-kanya naming mga gadgets, sa kanya-kanya naming mga screen, pero Lord, naniniwala po ako na kaya mong hipuin at katagpuin ang aking mga kapatid sa lugar po na ito. Na kaya mong padaluyin ang iyong kapangyarihan, na kaya mong padaluyin ang iyong kapayapaan, na kaya mong tugunin ang kanilang mga panalangin. Just say the word, O God. Just simply say the word, Lord.
Pagpalain mo ang aking mga kapatid sa platform po na ito, ang lahat ng mga taong sumusubaybay, ang aming mga pamilya, ang lahat ng mga first-timers, O God. Ngayong napakagandang umagang ito, Lord, masasaksihan po namin ang pagbaba ng iyong presensya sa buhay ng bawat isa. Masasaksihan po namin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ngayong umagang ito. And we declare with our lips that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Diyos na hindi natutulog, na palaging nariyan. And we know that we are safe, Lord, in your hands. Hayaan mo, Lord, na mabuhay po kami, Panginoon, na nasa gitna ng iyong kalooban, and Jesus be the center of our everything. Be the center of our lives. Be the center of our hearts. Be the center of our family, Lord. Be the center of our business, of our schooling, of our work, O God. Be the center, Lord. Be the center, Jesus. We thank you, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid ko na dinadako mo, Panginoon, dito sa live stream na ito. My prayer, Lord, use this live stream, Lord, as a channel of blessing. Use this live stream as a channel of your miracle, blessing, O God, in Jesus' name. Channel of your healing, comfort, and peace, even joy. Panginoon, lubusin mo po ang kagalakan ng aking mga kapatid. Kung sila man po ay nalulungkot, nalulumbay, bigyan mo sila ng kaligayahan. Lubusin mo ang kagalakan po nila, Panginoon. At ngayong umaga pong ito, Lord, nawa po, maranasan po namin ang sukdulang biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Winawelcome po namin ang banal mong Espiritu sa platform na ito. Banal na Espiritu, katagpuin mo ang pangangailangan ng aking mga kapatid. I pray for them, Lord. Hallelujah. Dumaloy po ang Espiritu ng kagalingan sa kanilang buhay, ang Espiritu ng restoration, ang Espiritu ng pagkakaisa, in Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, we bind all the works of the enemy. Sinabi mo sa iyong mga salita, whatever we bind on earth will be bound in heaven, and whatever we loose on earth will be loosened in heaven. Kaya Lord, tinatalian po namin ang lahat ng gawa at plano ng kaaway sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon, at pinapakawalan po namin, Panginoon, ang limpak-limpak na pagpapala mo sa kalangitan at ibubuhos mo sa iyong mga tapat na anak, Panginoon, sa community po na ito at sa aming pamilya. Maraming salamat. We continue to entrust everything into your hands, Lord. Ang pagde-devotion po namin ngayong umagang ito ay kasihan mo, Panginoon. Gawin mong kakaiba ang live stream na ito sa lahat ng mga live stream na napapanood nila dito sa TikTok, O God. Itong live stream na ito, Panginoon, iset apart mo, O God. Anoint this platform. Anoint this live stream, Lord. Hindi po kami nandito, Panginoon, for fame, for popularity, for wealth, but we are here to share the gospel, to tell the world that Jesus lives. Lord, bigyan mo kami ng maraming mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng maraming mga tao. Panginoon, give us these people, O God, who are in this application dito po sa TikTok. This is our desire. Lord, ibigay mo sa amin ang mga taong ito. Ibigay mo sa amin ang mga taong ito para sa iyo. Nawa'y makilala ka ng mga taong ito sa mas malalim, personal at Bibliyang kapamaraanan. Thank you, God. We surrender everything to you. Maraming salamat po. Thank you, God, for your anointing.
Thank you, God, for your love, for your grace, for your mercy. Thank you for giving us, Panginoon, eternal life. Thank you, God, for the salvation. We love you and we honor you, O God. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen and Amen. Thank you, Lord. Salamat, 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 Panginoon. Amen! God is so good. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Wednesday morning, mga kapatid. Thank you po, Mami Jing, for the treasure box. Salamat po sa lahat ng mga new followers po natin. Hello po, Tito Butch. You're here. God bless you, Tito Butch. Amen. Alam niyo po, every time na nagde-devotion po tayo, parang gusto ko lang magpatianod palagi sa flow ng Holy Spirit. Kasi, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko, anong sasabihin ko, hindi ko alam yung mga tao na dadalhin ni Lord dito. Pero I want to be sensitive, Lord. I want to be sensitive na, alam mo yun, kanina my prayer is, Lord, bigay mo sa amin tong mga taong ito. Kasi, ewan ko, bigay mo sa amin tong mga taong ito. Kasi, that's the heart. I believe that's the heart of this platform. No? I believe that's the purpose why we are here. So, tingnan niyo po yung mga nagko-comment ngayon, 'di ba? Ang daming mga prayer request, ang daming may mga pinagdadaanan, and that is people. Mga tao sila na longing. I don't know, maybe you are longing for something, at yung longingness na yon, si Lord Jesus lang ang makakapagpuno. Kaya na-amaze talaga ako eh. 'Di ba? Nakaka-amaze na ang daming dinadala lagi dito ng Panginoon. Tingnan niyo po ngayon, we have 48 new followers pa lang. Kasi simula pa lang natin, we have 48 new followers. Amen. So, God is here. God is here. At sa lahat ng mga new followers ngayon, pwede ko po bang malaman kung sino dito yung mga bago? Kung sino dito yung mga bago? Can you type me in the live comment if you are new here? At kung saang lugar kayo nanonood, pwede bang ilagay nyo kung saang lugar kayo nanonood? Me from, ang dami, di ba? Praise God. Yeah, si Joss from Abra, from Davao. Si Kai kahapon lang. Praise God. Si Zoe from Dumaguete. Si Cutie Pie from Batangas. Si Lem from UAE. Rix from Zamboanga del Sur. SXMe from Pampanga. Violi from Singapore. KD from Caloocan. Karen from Montalban. Makopa from Leyte. Last night siya nag-follow. Praise God. Jane De Lima from Butuan. Lay from Manila. Kana from Japan. Flo Morse from Coronadal. Jessie from Muntinlupa. Myra from Taiwan. Praise God. Titani from Hong Kong. Pat from from Greenland. Parang first time na may from Greenland. Noong nakaraan, meron from Amsterdam. First time. So we have another here from Greenland. Hello, Ashley from LU. Kit from Zambales. Eugenio from Angeles. Praise God. Wow. Praise the Lord for ang dami. Okay, ang dami. So, I would like to welcome you here dito po sa atin pong programa, araw-araw. To God be the glory sa inyo pong mga buhay. Nandito ba si Pastora Leia? Hello po, PL. Good morning po. Yeah. So, if you want to join our community, mga kapatid, mag-message lang po kayo. Hello po, PL. Good morning po. Pastora Leia, God bless you po. Mga kapatid, welcome natin si Pastora Leia. Hello po, si Pastora Maria Leia Pascual. Magandang umaga po. And to all of you, mga kapatid, mga first-timers, hindi aksidente kung ba't nandito kayo ngayon. Merong plano ang Panginoon sa inyong mga buhay. At kung kayo ngayon ay lost, no? Walang direksyon sa buhay. Kung kayo ngayon ay parang you are longing for something, you are in the right place. You are in the right place. Kaya sa lahat ng mga first-timers na nandito, meron ka bang hinahanap? No? Meron ka bang hinahanap ngayon? May pinagdadaanan ka ba? May kalungkutan ka ba? Nangihina ka ba? Nawawalan ka ba ng pag-asa? May sakit at karamdaman ka ba?
So kung ikaw, yung tao na yon, pwede ba na i-share ko sa iyo ang gospel ng Panginoon? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Ito ang katotohanan na hindi natin maitatanggi. Mahal ka ng Panginoon. Kahit sino ka pa. Kahit anong pinagdaanan mo in the past. Amen? Tandaan mo, mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano sa buhay mo. The reason why you are living here on earth, or the reason why you exist, is to get to know your Creator. Baka yung kulang na yon, baka yung longingness na yon, yung hinahanap mo na yon, because there's a God vacuum shaped in our heart that only God can fill. Ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin nung kakulangan na yon, nung butas na yon sa ating mga puso. So kung gusto mo siyang tanggapin sa buhay mo, sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, pwede mo ba akong sabayan sa panalangin ito? Kung talagang gustong-gusto mo, you know what? The Lord is knocking. Kumakatok siya sa harapan ng iyong puso. Pero gentleman God siya. Hindi siya basta-basta pumapasok. Ang tanong ko po ngayong umagang ito, pagbubuksan mo ba siya? Sa lahat ng mga first-timers, pagbubuksan mo ba ang Panginoon at papapasukin mo ba siya sa iyong puso? Bibigyan mo ba siya ng karapatan na baguhin ang iyong buhay? Bibigyan mo ba siya ng karapatan na ayusin ang buhay mo? Papapasukin mo ba siya? So kung ang sagot mo ay oo, pwede bang sabayan mo ako sa maikling panalangin ito? Buong puso mong sabihin sa Panginoon. Romans chapter 10 verse 9. If we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. God bless you po, Ate Winnie. God bless you po. So sige po, tayong lahat ay umuko at pumikit. At kung sure ka na gusto mong papasukin ng Panginoon sa puso't buhay mo, sabayan mo ako sa panalangin ito. Ikumpisal mo. Kailangan marinig mo ang iyong sarili na nananalangin ng panalangin ito. Sabihin natin, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula ng aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Panginoon, meron po kayong dahilan kung bakit napadpad ako sa live stream na ito. Salamat po na unawaan ko na ako ay mahal mo at meron kang dakilang layunin sa aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw, Panginoong Hesus, ay namatay sa krus para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at para sa aking kaligtasan. Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito, ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kung sumabay po kayo sa panalangin ito, congratulations and welcome to the family of God. Hindi po komplikado ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito po ay libre. We are saved by grace through faith. And after that, mga kapatid, ay kung gusto nyo po na mag-join sa atin pong community, kung gusto nyo pong mas lumalim pa, parang ngayon ay, wow, praise God, gumaan yung pakiramdam ko, nakilala ko ang Panginoon, pero hindi pa po natatapos doon. Hindi natatapos na kilala mo lang ang Panginoon. Kailangan po nating mas lumalim pa, mga kapatid. So, we want all of you to be part of our community here in TikTok, in FB Messenger. We have
Meron po tayong official group chat at meron po tayong mga tribe groups, mga kapatid. So tayo po ay napapanood sa iba't ibang panig ng mundo. To God be the glory po. Yan, at welcome po kayong mag-join. Kung gusto niyo pong mag-join, mag-message lamang po kayo kay Ate Candy at kay Ate Charis na magme-message po ngayon. Pakipin po yung mga comment nyo, Ate Charis at Ate Candy. So message lang po kayo sa kanila. Sabihin nyo lang po kung saang lugar kayo nanonood. Okay? I mean, kung tiga saan kayo para maisama po kayo doon po sa iba't ibang mga grupo po natin. So, mga kapatid, itong grupo na ito ay ano lang po, palakasan, palaliman. Yun lang po. Sabi ko dito sa community na to, walang kahit na ano man, no? Walang kahit na anong gagawin kundi mag-aral ng salita ng Diyos, kundi magpalakasan pag may mga prayer request kayo, pag may gusto kayong makausap, yon. Pwedeng-pwede po. Ayun po, mag-message kayo doon sa nakapin comment kay Ate Candy. Sa kanya po kayo magme-message. Kung saang lugar po kayo. Okay? Doon. Kay Ate Candy sa taas. Nakapin comment po iyan. At kung kayo naman po ay may mga prayer request, ilagay nyo lang po dyan sa live comment. Alam nyo po kung bakit? Kasi may nananalangin po para sa inyo. We have intercessors. And right now po, wino-workout namin 24/7 prayer watch. Mga kapatid. So, 24/7, may nananalangin para sa atin. So, kinaka-copy-paste po yung mga prayer requests nyo at sinesend doon po sa amin pong group chat at doon po ay pinagpe-pray ang inyo pong mga prayer request. And alam niyo po, sa totoo lang, tingnan niyo po yung GC namin, no? Kitang-kita ko na sinesend dito lahat. 'Di ba? Ang dami. Alam niyo po, simula nung nakaraang mga araw, napakadaming nagpapa-pray. And praise God po dahil napaka-active ng mga prayer warriors, ng mga intercessors po natin. So, to God be the glory for that. Handa na po ba kayong makatanggap ng himala ng pagpapala ng Diyos sa araw po na ito? At higit sa lahat, handa na po ba tayong magpaturo sa ating Panginoon? So, this very time, mga kapatid, tayo naman po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Are we all excited to hear the Word of God for today? Can I hear an amen sa ating live comment? Excited na bang matuto, magpaturo, magpabago sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, message lang po kayo kay Ate Charis at kay Ate Candy. Salamat po, Mami Jean. God bless you po. Mamaya po ay Leluch. Hello, Kuya Ramon. Sa lahat ng mga kabataang nandito, ages 12 to 23 years old, mag-message po kayo kay Leluch, kay Kuya Ramon, dahil meron po tayong online youth fellowship mamaya, via Zoom. Online youth fellowship. Yeah, Leluch, pa-announce na lang din ha, mga 7 p.m. 7 or 7:30 p.m. via Zoom. Pa-announce sa GC. Thank you. God bless you. Okay, so I believe that we are all ready, mga kapatid, and excited to hear the Word of God ngayon pong araw po na ito. Pero meron syempre tayong tanong muna, okay? Ano ang tanong natin? When was the last time you gave God your best? Kailan daw yung huling oras or kailan yung huling time na binigay mo yung best mo para sa Panginoon? Not because you had to, but because you wanted to. Hindi dahil kailangan, pero dahil gusto mo na ibigay yon sa Panginoon. When was the last time you gave God your best? 2023, sabi ni Santiago RM. 7 years ago. Ang tagal! Grabe, ang tagal na! Every day, kay Nature Diary. Praise God. Yung iba, siguro, matagal na panahon na nung nabigay nila yung best nila sa Panginoon. Yung iba, araw-araw. Yung iba, kanina. Yung iba, kahapon. Kailan mo binigay yung best mo? Yung talagang best. This day, every day. Okay.
Every day. Praise God. Okay. 2 years ago, every day. Ako matagal na. Since 2019, when I fully surrendered to the Lord, everything, every day. Yeah. Alam niyo yung kantang, I give my best, but I guess my best wasn't good enough. Alam niyo yung kanta na yun? Yung akala natin, nabigay na natin yung best natin, pero yun pala, hindi pala siya enough pa. Maraming mga pagkakataon sa buhay po natin, mga kapatid, sa paglilingkod, sa pagkilala sa Panginoon, akala natin best na yung ginagawa natin. Pero alam nyo po, saan nakatingin ng Diyos? Sa motibo ng ating mga puso, kung bakit natin siya ginagawa. Nung nakaraan po, sabi ko sa inyo, maraming mga tao very active sa church, very active sa gawain, but their hearts are far away from the Lord. Not judging, no? Hindi panghuhusga ito sa mga taong very active sa church because we never know what's inside their heart. Pero mga kapatid, ang nais kong sabihin sa atin, kamustahin din natin ang puso natin sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kamustahin natin yung puso natin. What is the reason? What is the motive behind? Ba't mo ginagawa yung paglilingkod mo? Active naman ako sa church pero mabigat ang puso ko, sabi ni Chef Joy. Yeah. Mga kapatid, ito ay patungkol sa kalagayan ng ating mga puso. Patungkol sa kalagayan ng ating mga puso. Kung dati kang worship leader, balik ka ulit. Yeah. Kung nawala tayo sa direksyon, go back on track again. But this time, sama mo si Jesus. Huwag kang bumalik ng mag-isa ka lang. Everyday surrender to God. So ngayon pa ay nasa Exodus chapter 36 na po tayo. At ang topic po na ating pag-aaralan ay may pamagat na giving more than enough. Giving more than enough, the overflow of a willing heart. Giving more than enough, the overflow of a willing heart. Ang Exodus chapter 36 po is a remarkable chapter. Alam niyo kung bakit? Kasi naka-record po dito ang isang tagpo na madalang nating makita. Madalang makita. So the people gave so generously that Moses had to tell them to stop. Ang mga tao dito, ang mga Israelites, nung time na gagawin na po nila ang tabernacle, ay nagbibigay sila so generously. So generously. More than enough ang kanilang pagbibigay na si Moses na mismo ang nagsabi, stop na. Tama na. Sapagkat sobra-sobra na ang mga kailangan natin. Imagine that. Instead of begging people to contribute, ang sabi ng mga leader, we have more than enough. We have more than enough. At itong chapter po na ito ay magpapakita ano ang mangyayari kapag ang puso ng isang tao ay tunay na hinipo ng Diyos. Ano ang mangyayari kapag ang isang puso ay totohanang hinipo ng Panginoon? Amen. Kapag tayo po ay tunay na hinipo ng ating Panginoon, ang tanong natin ay mag-iiba na. Hindi na ang tanong, magkano ba or ano ba yung minimum na pwede kong maibigay? Ang magiging tanong na natin, how can I honor God with my best? How can I honor God with my best? At sa ating pagbibigay, paulit-ulit po ako, hindi ito patungkol lang sa pera. Hindi lang pera ang pwede mong ibigay.
Ibigay mo ang buhay mo, ang paglilingkod mo, ang oras mo, ang attention mo. And the question is, how can you honor God with your best? How can we honor God with our best, mga kapatid? Best na ba yung binibigay mo sa Panginoon ngayon? Best na ba yung paglilingkod na binibigay mo? Blessed na ba yung paglilingkod? Best na ba yan? Sabi po ni King David, I will not offer to God sacrifice that cost me nothing. If it's for the Lord, it must be the best, the holiest, and the purest. Amen? Kaya pag hinipo tayo ng Panginoon, imposibleng putyo-putyo lang ang ibibigay mo. Hindi putyo-putyong oras, hindi tira-tirang oras. Hindi tira-tirang panahon ang ibibigay mo. Kapag magbibigay ka sa Panginoon, you make sure na, Lord, I want to offer you the best that I could give, Lord. Gusto ko pong maibigay sa iyo, Panginoon, yung pinakamainam. Kaya nga sabi sa kanta, di ba, ang pinakamainam, ang pinakamahal, ang pinakadalisay. Ito po, Panginoon, ang handog na gusto kong ibigay sa iyo, Panginoon. Let us honor God with our best. Amen? Let us honor God with our best. Ngayong umaga pong ito, ngayong araw na ito, magbabago the way we serve God, the way we honor God. We will make sure na kapag maglilingkod tayo, excellent. Amen? Yung pinakamaganda yung ibigay mo, yung pinakamainam, pinakadalisay. Tayo ay maghahandog sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Dito po sa Exodus chapter 36, si Bezalel, si Oholiab, at ang mga skilled workers ay nagsisimula ng itayo ang tabernacle. At ang mga tao po ay patuloy na nagbibigay ng kanilang mga offerings. At yung contribution nila becomes so abundant that the workers report they have more than enough. So Moses announces, no more offerings are needed. No more offerings are needed. The tabernacle construction proceeds according to God's design. At alam nyo, ang Exodus chapter 36 ay hindi lamang patungkol sa mga materyales na kailangan para sa pagpapatayo ng tabernacle. Patungkol din po ito sa mga puso na binago ng biyaya ng Diyos. Ngayong umaga pong ito, naniniwala ako na may mga pusong babaguhin ng Panginoon. Naniniwala po ako na ngayong umagang ito, may mga pusong manunumbalik ang apoy sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi ka mapapakali kapag hindi mo binibigay sa Diyos ang nararapat. Hindi ka makakatulog ng maayos hanggat hindi mo binibigay ang buong buo para sa Panginoon. Mababagabag ka. So we will make sure na sa susunod na pagbibigay natin sa Panginoon, it is the best. So point number 1. Amen. Point number 1. A touched heart becomes a generous heart. God bless you, Ate Rose. A touched heart becomes a generous heart. Sa mga karanasan ko sa loob ng church, ang daming mga pangyayari. Alam nyo, kwento ko lang yung ilan sa mga pangyayari sa buhay church.
buhay paglilingkod ko sa church bilang I was assigned to pastor a church for the parang almost 4 years. And then, last year, nag-resign po ako. So, ang nangyari doon, sa loob ng 4 na taon na yon, mga kapatid, ang dami ko nakitang mga tao. Iba-ibang mga klaseng mga tao. And hindi ko makakalimutan doon yung isang member namin. She's just a member, okay? She's just a member of the church. Hindi naman malaking congregation yung hawak ko, parang almost 100 to 150 members, ganyan. So, meron doon umaattend lagi kasi dalawang service kami. First service and second service. So, doon sa first service ay merong isang matanda. Nakwento ko na ata sa inyo yon, si Nanay Gloria, na lagi siya umaattend doon, kasama niya yung apo niya. So, lagi sila umaattend every Sunday, ganyan. Hanggang dumating sa punto na meron kaming kailangan bayarang renta sa loob ng church. Alam niyo ba na nagulat ako na hindi ko ina-expect na sa kanya manggagaling. Right after ko magturo nung Sunday na yun, meron siyang inabot sa akin sobre na makapal. So, inabot niya sa akin yun. Tapos sabi niya, "Hello po, Pastor, para po sa pagbayad ng renta natin." Sabi ko, praise God po. Thank you, Lord. Sabi ko, hindi na ako nakapagsalita noon. Sobrang speechless ako. Kasi hindi ko talaga in-expect. Tapos nung sinabi niya na ito po, pang tulong po sa pagbayad ng renta. Tapos nung binuksan ko, parang almost 20,000. 20,000 ata yung laman ng sobre na yon. Sabi ko, grabe. You know what? A touched heart becomes a generous heart. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero I believe si Lord ang kumilos. Si Lord ang nag-touch doon sa puso ni Nanay Gloria para ibigay po yung ganun. Hindi siya birong amount. And dito sa community natin, there's a lot of people like Nanay Gloria. I can attest to that. There's a lot of people na merong puso na kagaya po ni Nanay Gloria. As in. At hindi po, sabi ko dito sa community natin, hindi kasi uso dito yung di ba, yung pipilitin ka, ganyan. Hindi po. Walang ganun. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin, kahit yung mga leaders, kahit yung mga intercessors, lahat yan voluntary. Sila pa nga minsan yung nagbibigay pag may mga mission trips tayo sila pa yung nagbibigay. A touched heart becomes a generous heart. Sa Exodus chapter 36 verse 5, ang sabi doon, "The people are bringing more than enough for doing the work the Lord commanded to be done." The people are bringing more than enough. Sabi po sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. A generous person will prosper. Wala pong nagpuwersa sa mga Israelites na magbigay kayo. Wala pong nagmanipulate sa kanila. Walang nagpressure sa kanila. Pero bakit sila nagbigay? They gave because their hearts were willing. Exodus 36 verse 5 po. Their hearts were willing. True generosity is not produced by guilt. Naniniwala kayo doon? True generosity is not produced by guilt. Sa loob po ng ilang taon na pagpapastor at paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, may mga tao talaga na ang kanilang puso ay magbigay. Sapagkat yun po yung paraan nila ng paglilingkod sa Panginoon. May mga taong tinawag na maglingkod sa ubasan. May mga taong tinawag para sumuporta sa ubasan ng Panginoon. Proverbs 11:25. Amen.
So ano ibig sabihin nito? Lahat ay merong paglalagyan. Sabi ko nga kahapon sa devotion natin din ng morning, all of us have something to contribute. All of us have something to contribute. Walang isang tao dito na walang kayang ibigay sa Panginoon. Meron. Meron kang kayang i-contribute para sa ubasan ng Panginoon. Amen? May talento ka, may abilidad ka, may oras ka, magaling ka sa leadership. Gamitin mo para sa Panginoon. Gusto mong mag-pray? Sabi ko nga sa inyo, yung isang member namin before alam niyo kung anong ministry niya? Tagapagluto. Kasi meron siyang negosyong kainan, may negosyo siyang, nagbebenta sila ng ulam, at alam niyo ba mga kapatid, for the past 20 years, yun yung business nila. Pag pumunta kayo doon sa tindahan nila sa Kaipumbo, magugulat kayo. Magugulat ka sa dami ng mga taong nakapila at tatanungin mo, anong meron doon? Bakit pinipilahan? Alam niyo po, pinipilahan talaga yung mga ulam na binibenta nila. Blockbuster. Yeah, sinaysali. Blockbuster talaga. Kaya kung dadaan kayo sa Kaipumbo, sa Santa Maria, Bulacan, bumili kayo doon ng ulam. At alam niyo ba kung anong ministry niya? Nagpapakain siya ng mga workers sa church every Sunday. Every Sunday, yun yung ministry niya. Magpakain ng mga workers. Hindi po ba? Lahat tayo, meron tayong kayang i-contribute. Meron tayong kayang ibigay. We have something. Amen. Gamitin mo kung anong meron ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Huwag mo nang sayangin yung oras at panahon mo. Kaya tayo generous, hindi dahil nagigilty tayo na nagbigay ka or what. Ang tunay na generosity po ay produkto po yan ng pagpapasalamat mo sa Panginoon. And you acknowledge na lahat ng mga bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. So when we understand the goodness of God, ang generosity po becomes a natural response. Amen? Natural na tugon po natin ang pagiging generous kapag naintindihan po natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen. Generosity is the overflow of a grateful heart. At ang paalala ko sa inyo, kung napipilitan ka lang at hindi naman ayos ang puso mo sa pagbibigay, huwag ka na lang magbigay. Kasi sayang. Diba? Huwag ka na lang magbigay. Kung napipilitan ka lang din naman at wala namang gratefulness sa puso mo kaya mo siya gagawin, huwag mo nang ibigay. Kasi baka walang impact sa langit. Generosity is the overflow of a grateful heart. That's why you are generous, because you have full of gratitude sa Panginoon. Nagpapasalamat ka sa Kanya. Nagpapasalamat ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa buhay mo. A touched heart becomes a generous heart. Amen? Kapag nagbibigay ka ba sa Panginoon, anong binibigay mo? Your best or your leftovers? Kayo lang po makakasagot niyan. Anong binibigay mo sa Panginoon? Yung best o yung leftovers mo? Number 2. God uses skilled people for His glory. God uses skilled people for His glory.
Hindi aksidente kung ba't may talento kang ganyan. Okay? Hindi yan random na binigay sa'yo. God bless you, Pati Casey. Answered prayer. Amen. Thank you, Jesus. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan at nawa ay magamit natin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Exodus 36 verse 1, the Lord has given skill and ability to know how to carry out all the work. Kailangan nating ma-acknowledge, mga kapatid, na lahat ng skills, talents, abilities na meron tayo ay galing sa Panginoon. Pinagkatiwala ng Diyos ang talento na yan sa'yo. Para saan? To know how to carry out all the work. Mga kapatid, yang meron ka ngayon, yang kakayanan na meron ka ngayon, gamitin mo. Gamitin mo para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. For His glory and glory alone. Amen po, mga kapatid. Huwag mong sayangin yan. Ikaw, isa ka sa mga binigyan ng Lord ng katangian na yan. Skills ba ang mag-alaga ng apo na may autism? Well, that is your service to God, Ate Luwalhati. Yeah. Paglilingkod mo yan sa Panginoon. Hindi mo lang yan responsibilidad, pero isipin mo na paglilingkod mo yan sa Panginoon. For the glory of God. Paano kung people take advantage of you kasi alam nila na Christian ka? Be wise as a serpent and gentle as a dove. Well, madidiscern mo yon, mararamdaman mo yon kung tinitake advantage ka. Pero, syempre, hindi dahil Kristiyano tayo, dapat inaabuso tayo, di ba? Dapat ginagamit din natin ng wasto ang mga talento na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sarap po pala malaman ng purpose mo bilang isang tao. Tama! Tama yun. Diba? At sa pamamagitan ng pag-aaral natin araw-araw, sino dito yung talagang mga kapatid, yung nagkaroon siya ng purpose sa buhay niya? Simula nung nakapakinig siya ng Word of God. Sa devotion na to, talagang nabago talaga yung perspective niya. Yan. Amen. Praise God. Marami, no? Marami. Amen. Hayaglo, tuloy mo lang. Malay mo, dito sa online. Sobrang blessed po ako pag nakikinig sa'yo. Sana po minsan magkausap tayo. God bless you, Belle. Amen. Amen. Ang maling kaisipan kasi ng mga tao, mga kapatid, ang maling kaisipan ng mga tao, ang paglilingkod ay sa loob lang ng church. Hindi po totoo yun. Okay? Alam niyo kung anong tunay na paglilingkod natin sa Panginoon? Yung paggawa po ng Great Commission. Huwag tayong mag-guilty kasi yung iba parang dapat nandun ka sa loob ng church, di ba? Para naglilingkod ka, etc., etc. Hindi po kasi iba-iba nga ng pagkatawag sa atin si Lord. No? Yung paglilingkod na yun, bonus na lang yun. Okay, bonus na lang na worship leader ka, na tumutugtog ka, bonus na lang yun. Pero ang tunay na paglilingkod is to go and make disciples. That is our Great Commission. No? That is our Great Commission. It's me, Jam. Tuloy-tuloy pa rin. Sige, kahit na parang feeling mo walang nangyayari, pero meron yan. Meron. Amen. So mga kapatid, to go and make disciples. Diba po? Para maraming mga taong maligtas, makakilala sa Panginoon. So wag kang mag-guilty kung parang feeling mo hindi ka nakakapaglingkod sa loob ng simbahan. Paano nga kung meron kang responsibilidad? Kasi yung iba very active sa church, pero nakakalimutan naman yung pamilya. Alam mo yun, hindi madala yung pamilya sa church.
Bakit kasi nawawalan na ng oras? Well, we never know. Ang tinitingnan ng Panginoon, still, ang atin pong mga puso. Ang ating mga puso. Behind everything na yan. Okay? Basta magpatuloy ka pa rin. Okay? At magdala tayo ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng atin pong Panginoon. Wow, tamo, I'm a single mom, but God never leaves me. He did not allow me na maghirap raising my kids. Praise God. Amen. Siguro minsan nakala natin wala lang nagbabago, pero meron yan. Unti-unti. Slow progress is still a progress, mga kapatid. So, ang tabernacle po was not built through passion alone. Hindi lang because passionate ang mga Israelites na matapos yon kaya nagawa ang tabernacle. Siyempre po, nagre-require din ng skill. Alam niyo po yung nangyari sa Pampanga noong nakaraan? Yung bumagsak yung building. Diba? Ano yung nangyari doon? Dahil ba yung mga materyales ay hindi substandard? O dahil yung mga gumagawa ay not so skilled? Diba? So kapag hindi skilled, magkakaroon ng problema, mga kapatid. So, kaya tayo binigyan ng Lord ng iba't ibang mga giftings, iba't ibang mga talents, wisdom, and abilities for a reason. Brother Harold, can you speak English? Kasi meron ako na invite English speaking. Oh, siya ba yung ano? So, brothers and sisters, I think we have a foreigner friend. Ate Winnie, is he Henry Jiwon? Okay, so please bear with me. I'm going to speak English as much as I can. Okay? Okay, God bless you, Ate Candy. So God gave people gifts, talents, wisdom, and abilities for a reason. Amen. God bless you, Brother Henry. So they work together. Spirituality and excellence, they are not enemies, okay? So spirituality is not the enemy of excellence, and excellence is not the enemy of spirituality. They work hand in hand, brothers and sisters. Amen. So our profession, our talent, our creativity, even our expertise can become act of worship when we surrendered it to God. So I want to encourage you today, do not underestimate your skills. Do not underestimate your talent, your gifting, your calling, because God can use them. God can use you mightily for His glory and for the expansion of His kingdom here on earth. Do you believe that? Do you believe that God can use you? Do you believe that God can use your talent, your profession, your expertise? Amen. So the God-given skills, it becomes powerful when we use for God-given purpose. The skills that we have, it will become powerful when we align it to the purpose of God. Amen. So that's point number 2. God uses skilled people for His glory. God bless you, LEU. God bless you. And last, hindi pa pala. Point number 3. Point number 3. God's work thrives when everyone does their part. God's work thrives when everyone does their part. In Exodus chapter 36 verse 2, it says here, everyone who was willing and whose heart moved them came to do
the work. Everyone who was willing and whose heart moved them came to do the work. So we have the body is one, but it has many parts. Okay? Kaya tayo tinawag na body of Christ. Okay, that's the reason. So that the tabernacle of Moses here was not built by only one person. No, it was built by many faithful people. It was built by many faithful people. So we cannot build a community just by one person. It is consists of many people to have a community. And in a community, we have different assignments. There's different roles to play. Amen? So, hindi pwede na isang tao, hindi pwedeng lahat sila ay same assignment. So, some people gave, some people designed, amen? Some people crafted, some people organized. So, everyone has their own role. Hindi isang assignment lang. So, the kingdom of God advances when believers stop competing and when we start collaborating. Do we want a fruitful, growing, and multiplying community? So, stop competing with one another and start cooperating, start collaborating, start uniting. Amen? We need to build a community where we are united as one. Amen? So, hindi ito padamihan, alam mo yun, hindi pagalingan. It's not about that. It's not about competition. But it's about collaboration, brothers and sisters. What skill do I have that I can give or I can use, I can offer to build this community? Amen? So what do you have right now that you can contribute? What do you have right now to contribute for the kingdom of God, for the advancement of the gospel, for the massive evangelization of the world? What can you contribute? You have something. So stop competing and start collaborating. You don't have to do everything. Yeah, we all have lahat po tayo specifically handpicked for a specific contribution. Yes, Pastor Alea. Amen. We are all handpicked by God for a specific contribution and purpose. Amen. So you don't have to do everything. You don't have to. But listen, you have or you are called to do something. Again, you don't have to do everything, but you are called to do something. Okay? You are called to do something. Can you put it in the live comment? I am called to do something. Tinawag ka para meron kang gawin. You are here. You are here because God wants you to do something. Amen. You are here to do something. You are not just here to follow, to watch. No. You have to do something. You have to act. I am called to do something. So find your place and serve faithfully. Find your place and serve faithfully. I remember the quote, or I remember one of the topics we had in our Bible school when our pastor, our Bible school teacher mentioned or said, you are most anointed when you are in the right assignment. You are most anointed when you are in the right place or in the right assignment or in the right position. And I believe that.
I believe that. You are most kagamit-gamit. You are most useful. You are most anointed when you're in the right place. Amen? So find your place and serve faithfully. When you're in that place of assignment God has entrusted to you. Amen? So you have the ability, you have the capability to do that. Because that is your skill. Because that is your talent. Amen? So parang basic na lang sa'yo yan, di ba? Kaya na ba? Hello, Brother Henry. I'm speaking English for you to understand. I think we can already have like an English service here. I need people who will I need English-speaking people who can help me whenever we have international friends. While watching, I think there's a lot of international viewers right now. There's one from Africa. Where are you from, Brother Henry? Where is he from? Ate Winnie. Yeah. Praise God. Pastor Alea, I need you here. Well, yeah, we are Trinitarian. We believe that God, we believe sa Trinity. We believe in the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Do you need translator, Bunso? I'm from Santa Maria, Bulacan. Henry is from Canada, so he's Canadian. Nice. Dumamihan ka, sure, di ba sa English? I think I'll sleep after this. Oh, he's with you. Okay, that's nice. That's nice. No, I'm full gospel, non-sectarian, non-denominational, Bible-based Christian. Great things happen when ordinary people faithfully do their part. Oh, I love that. Great things happen when ordinary people faithfully do their part. So, brothers and sisters here in our community, be faithful in doing your part. Amen? So, God has called you there for a reason. So, be faithful. Okay? I can imagine, no? In our community, if we faithfully do our part in our community, parang we can go miles, we can go distance. Amen. Go the distance. Paano ako hirap sa English po? To all our viewers, hold on, Brother Henry, I'm going to speak in Tagalog. Sa lahat ng mga Pinoy na nanonood dito at hindi masyadong makaintindi ng English, please bear with me, okay? So most of the time, nagtatagalog naman tayo, but for the sake of our brother here, so just for this time, maybe. Okay, so yeah. Hi, Pastor, I'm Minister Kim from New Creation Spirit-Filled Church. Wow, hello, hello, Minister Kim. God bless you. God bless your ministry. Okay, Taglish. Okay, sa mga kapatid nating Bisaya, kamusta? Hindi ako marunong mag-Bisaya pa. Maayong adlaw. Where is Brother Henry? Yeah, he's in Canada right now, Pastor Alea. Uy, basic English lang yung ginagawa ko. So, great things happen. Malayo ang mararating natin. Okay? Like, I am so excited. Maayong buntag. I am so excited to where kung saan tayo dadali ng Lord. To where God is bringing us. God bless mga kababayan sa UAE. God bless you. Ate Winnie, how can you rate my English fluency? Kaya mo yan, kapatid. Okay, point number 4. Biglang bilis no? Point number 4. Ang doktrina namin, yun, Trinity, the Godhead. Teka lang.
I-copy-paste ko lang. Masyadong malawak kasi yung doktrina kapag in-explain ko po dito. Yung paniniwala ko at paniniwala ng church. Well, we have our faith declaration and our doctrines. Kasi under JL po yung pinanggalingan ko. So, God's vision requires faithful obedience. God's vision requires faithful obedience. So, ang main text natin will be found in Exodus chapter 36 verse 8. It says here, all those who were skilled among the workers made the tabernacle. All those who were skilled among the workers made the tabernacle. So, the workers followed God's instructions carefully. The workers here, the people who made the tabernacle followed God's instruction carefully. So they didn't build according to personal preference. They built according to God's design. And the instructions came from the Lord Himself. And these people who were skilled, they obeyed. They just followed. So for us, Christians, for us believers and followers of the Lord, obedience often means trusting God's plan even when we don't fully understand it yet. Amen. So that is obedience. Not that we are blind followers. No. Okay? We understand that these are the instructions of the Lord. We understand that these are the words of God, and we have to carefully obey. So that is obedience. That is obedience. It means you trust the plans of God for your life. Even when you don't understand it, just like what God called Moses to do. Just like what God called Abraham to do. To leave your house, to leave your family. Right? And even Moses. God called Moses that you will be... I will call you to deliver the Israelites from the hands of Egyptian people. Well, Moses, during that time, maybe, like, how can I do that, Lord? How can I do that? I don't even know how to speak. And how come the Israelites will listen to me? But he obeyed the Lord. He obeyed God. At sa atin din ngayon, mga kapatid, maybe, God is calling us to do something, and all you have to do is just to obey. Kahit di mo alam, even when you don't fully understand it, just obey. Just follow. Okay? Just trust in Him kahit pinagtatawanan ka. Yes! Even when people mock at you, even when people laugh at you, still obey. Still follow, brothers and sisters. Okay? So ask yourself today, ask yourself, am I following God's direction or my own? Am I willing to obey even in small things? So faithfulness in small acts of obedience often leads to greater assignments. Kapag nakita ka ng Lord that you are faithful in small things, God will entrust you with more. God will entrust you with more. Before we have this kind of, or this number of followers, of viewers here in our TikTok Live, we started with few. Amen. But as long as God, nakikita ka niya that you are faithful in small acts of obedience, then it leads to greater assignment. When God found you faithful in small things. Yeah, we started with 30, and now 400, 500, 600 for the glory of God.
And we are doing this for the glory of God. So God's vision is accomplished through faithful obedience. God's vision is accomplished through faithful obedience. Do we believe that greater things are yet to come? Greater things are yet to come for this community. Greater things are yet to come for the church where you are in. Greater things are yet to come for the Philippines, for the Filipino people. Amen. Greater things are yet to come. So stay obedient, brothers and sisters. Okay? Be faithful to God. Obey. Be faithful. Yes, breakthrough is coming in Jesus' name. So yeah, God's vision requires faithful obedience. Kung tayo ay magsasama-sama, if we are united with one vision, mga kapatid, makakagawa tayo ng dakilang mga bagay. We can do great things for the glory of God. Amen. Breakthrough is coming in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. So for our conclusion, just one sentence. Yeah. Hold on. God bless to all of you who are putting prayer requests in the live comment. Don't worry, because we have prayer warriors who will be praying for you. Nakakabitin daw. So don't worry, we have another set of devotion later this evening, brothers and sisters. Yeah. Kailangan ko na mag-aral talaga, no? Brother Henry, are you still there? Are you still with Ate Winnie? Yeah, thank you, Lord. Nakakabitin pag-English. Yeah, you're still there. Oh, God bless you, brother. You stay here, okay? I'll give my best to speak English for you to understand. I think let us have like English naiiyak daw si Ate Ken. Isang ka naiiyak, Ate? English live and then Filipino live. Usually morning devotion is at 9 a.m. and evening devotion around 8 to 9 p.m. 8 to 9 p.m. Yeah, Henry is still here. God bless you, our brother from Canada. Yeah, so how are you, brothers and sisters? And I hope that this message stirred up our hearts, that giving to the Lord will never be in vain. No, giving something to God will never be in vain. So we give because our heart is full of thanksgiving to God. It overflows. That's why we give more than enough. That's why we give more than enough. So lahat ng mga bagay na meron ka, all of the things that you have, okay? All of the things that you have, all the things that you are, give it all. Give it all for the glory of God. Do it all, give it all for the glory of God. In Jesus' name, amen. Are we all ready to give? Are we all ready to contribute something for the glory of God? Do it now, okay? Do it now. As long as you have that time, that privilege, you have life,
you are still breathing, your heart is still beating, do everything for the glory of God. Give, give, give. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we just clap our hands for the Lord Jesus? Amen. Praise God. Praise God. Yung conclusion po is the same as the final words. So every act of service, every prayer, every gift, every talent, every step of obedience, God can use it for something bigger than you can imagine. So give your best to God. Give your best to God. Okay? Give your best to God. In Jesus' name. Ate Analu, I'll just send it to you, okay? I'll just send it to you. Ay, send ko na dito. Amen. We will give your everything to God. Ayan, Ate Analu. I already sent it. Send it. Okay, so let us all together pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. We just want to thank you, God, for this wonderful opportunity that we have this privilege to study your word, to meditate your word in Exodus chapter 36, oh God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. To all the persons, Lord, who are putting their prayer requests in the live comment, Lord, i-reach mo po silang lahat. In the name of Jesus, answer their prayers, oh God. Grant the deepest desires and longings of their hearts. And today, we just want to thank you, Lord, for reminding us, in the name of Jesus, that if we have this willing heart, generous spirit, Lord, and faithful obedience, we can accomplish great things for your kingdom. And so I pray, oh God, create in us something. Create in us, Panginoon, hearts in the name of Jesus that are grateful and generous, willing to obey you, willing to follow you, oh God. A faithful heart in the name of Jesus. Help us to serve you, not out of obligation, not out of duty, but out of generosity, but out of love, Lord. We want to serve you, God, and we want to give our best shot of service in Jesus' name. Lord, can you please help us also to recognize the gifts, the callings that you have implanted in our hearts? Hallelujah, that you place within us. Lord, allow us to recognize all these giftings, these callings, oh God, in the name of Jesus. Show us how our talents, how our skills, how our abilities, how our resources can glorify you and can bless other people as well. Help us to contribute something for your kingdom here on earth. In Jesus' name, use us for your glory, and may our lives become an offering that brings honor to your name. May you bless my family, my heart-to-heart family, Panginoon. Lahat ng mga tao may sakit at karamdaman, Lord, heal them. To all those people who have anxiety, depression, give them peace in the name of Jesus. And may you touch, oh God, hallelujah, our soul, our spirit, Lord. Empower us, equip us. In Jesus' name, provide all the things that we need. In Jesus' name, in Jesus' name. We thank you, God. We glorify thy name. Lord, we declare that today is the day you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the victory of today. Thank you, Lord, for the lives of these people. Bless us, our families, our resources, our businesses, our work. Bless our students in the name of Jesus. Give them wisdom, knowledge, and understanding for them to pass all their examinations, oh God. And to all those people na nawalan po ng trabaho, Panginoon, give them job in Jesus' name. God-given job in Jesus' name. Maraming salamat. Thank you, God, for your awesome presence this morning. Maraming salamat po for this time na nakapag-devotion po kami. And we carefully, God,
give back all the glory, honor, and praise unto your name alone. This is all we ask in prayer. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. Praise God! Palakpakan natin si Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord, for the success of our devotion for today. Thank you so much. God bless everyone and see you all tonight in our evening devotion. Pastor Alea, God bless you po. Thank you for joining with us. Salamat po. Nandyan pa po kayo, Pastor Alea is still there. Brother Henry, thank you so much. Ate Winnie, God bless you. To all our viewers from different parts of the globe, God bless you all. And see you later this evening. Thank you so much. God bless. And please don't forget to join our life group. Don't forget to join our group chats, our community. Kindly message Ate Candy or Ate Charisse if you want to join. Okay? Kung gusto niyo pong mag-join, message lang kayo kay Ate Candy at kay Ate Charisse. Ayan, si Ate Candy, ipipin niya po yung kanyang message. And sa lahat ng mga kabataan, ages 12 to 23 years old, you may message Leluch, Kuya Ramon. God bless you, Henry G1. God bless you. Wow, praise God. Ate Casey, congratulations for your brother's visa approval going to New Zealand. God is good. More visa approvals to come in Jesus' name. Thank you so much, brothers and sisters. See you again later. Grabe. Ang sarap ng devotion. Amen. Ang sarap mag-devotion. Thank you so much, Tito Butch. God bless you. Amen. Ate Rose, God bless you. Amen. See you later this evening. Paalam po. Pahinga na po tayo. I think I'm gonna sleep. I'm gonna sleep again. Salamat, salamat. Ang sarap mag-work. Shalom, shalom. Thank you, guys. Salamat, salamat. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Ate Beauty, God bless you. Yeah, whatever your heart's desire, ibigay ng Lord sa iyo according to His purpose. In Jesus' name. Tayo mamaya 8 or 9 p.m. po. 8 or 9 p.m. God bless you, Ate Aida, sa lahat ng mga nasa ibang bansa. God bless all our OFW friends. God bless you po. Thank you so much. God bless. I love you all with the love of the Lord and see you later. God bless you, Reg Z. Lahat ng mga nagpapapray, mag-join kayo ng community para ma-send nyo yung prayer request nyo doon sa prayer request group chat. Okay? So mag-join lang kayo. I-message nyo si Ate Candy or si Ate Charisse. God bless. Okay? Paalam. I love you all with the love of the Lord. Bye-bye po everyone. God bless. God bless. Shalom, shalom, shalom. God bless you, Yael Gutierrez na nasa Germany. Ingatan ka ng Lord dyan. Kamusta ka ba? God bless po. Yan, i-message nyo si Ate Charissa. Mag-join kayo ng group chat. Okay? Okay. Thank you, Ate. Tita Cynthia, God bless po. Paalam. Bye-bye. Love you all. Kain na po tayo. Bye-bye. Yael, message ka sa akin. Okay? God bless. Paalam. Okay? God bless, God bless. Bye-bye. Sama-sama tayo. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. God bless. Paalam. Mamayang gabi walang mawawala. Bye-bye. God bless. 3, 2, 1. Shalom.